Isang madaling araw noong Oktubre 2017 nang may madiskubring nakagigimbal na eksena sa isang liblib na bahagi ng Rizal. Habang papunta sa kanyang bukirin, isang magsasaka ang nakakita ng isang babae na nakahandusay sa gilid ng masukal na daan. Noong una ay inakala niyang lasing lamang o natutulog ang babae, ngunit nang lumapit siya, agad niyang napagtanto na wala na itong buhay. Mabilis niyang ipinaalam ang kanyang natuklasan sa barangay at pulisya. Ilang minuto lamang ang lumipas ay dumating na ang mga otoridad sa lugar. Sa kanilang paunang pagsusuri, napansin nilang walang anumang pagkakakilanlan ang biktima maliban sa tattoo sa pulso at ang mamahaling damit na kanyang suot. Natuklasan din ng mga investigador na may tama ng bala ang babae. Gayunpaman, pinaniniwala ang hindi doon pinaslang ang babae at itinapon lamang ito roon. Dinala ang bangkay sa morgue habang sinimulan ng mga pulis ang pag-iimbestiga. Agad na ipinaskil ng otoridad ang balita at ang detalye na natagpo ang labi. Ilang araw ang lumipas, isang pamilya ang lumapit sa otoridad dahil hindi pa umuwi ang kanilang anak. Sa pamamagitan ng tattoo at matapos personal na makita, kinumpirma ng mga kaanak ang identity ng biktima. Siya si Cynthia Ruales, 48 taong gulang. Isa siyang OFW na mahigit 15 taon nang nagtatrabaho sa Dubai. Ayon sa record ng paliparan, dumating lamang siya sa Pilipinas isang araw bago matagpo ang patay. Nagulat ang kanyang pamilya sa nangyari. Inaasahan nilang makakasama nila si Cynthia matapos ang mahabang panahon sa ibang bansa. Sa halip bangkay na niya ang kanilang nasilayan. Ayon sa mga kaanak, wala silang alam na kaaway ni Cynthia sa Pilipinas dahil nawawala rin ang ilan sa kanyang mga gamit, kabilang ang pera, alahas at mamahaling bag. Agad nilang iniisip na baka isang kaso ng hold up ang kinasangkutan ni Cynthia. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, may mga impormasyong nagsimulang lumabas mula sa Dubai. Unti-unting nalaman ng mga pulis na hindi ganun kasimple ang buhay ni Cynthia sa ibang bansa. May mga taong may sama ng loob sa kanya. Hindi pa alam ng mga investigador sa mga sandaling yon, ngunit ang pagpatay kay Cynthia Ruales ay nagsimula maraming taon bago pa man matagpuan ang kanyang bangkay sa damuhan ng Rizal. Matagal nang kilala si Cynthia Ruales sa komunidad ng mga OFW sa Dubai. Nagsimula siya bilang isang simpleng kasambahay na naghahangad ng mas magandang buhay para sa kanyang pamilya. Ngunit habang tumatagal sa ibang bansa, nagbago ang kanyang kabuhayan. Kalaunan ay naging kasosyo siya ng ilang lokal na pulis sa isang iligal na negosyo ng pagpapautang. Maraming OFW ang lumalapit sa kanya upang humiram ng pera para sa matrikula ng anak, gastusin sa ospital o mga problema sa pamilya sa Pilipinas. Madali ang paghiram ng pera kay Cynthia, ngunit kapalit nito ay napakataas na interes. Dahil sa negosyo, mabilis siyang yumaman. Nakabili siya ng mga mamahaling alahas, bag at iba pang luho. Habang lumalaki ang kanyang kita, dumarami rin ang mga taong nagkakaroon ng problema dahil sa kanyang pagkakautang sa kanya. Ayon sa ilang dating nangutang, hindi lamang simpleng paniningil ang ginagawa ni Cynthia kapag hindi agad nakakabayad ang isang tao. Gumagamit umano siya ng pananakot at pamamahiya. May mga pagkakataong tinatawagan niya ang mga kamag-anak ng may utang sa Pilipinas upang ipaalam ang ginawang pangungutang ng kanilang anak. May ilan ding nagsabing gumagawa siya ng mga kwento upang masira ang pangalan ng mga taong hindi makabayad. Isa sa mga nangutang sa kanya, si Josabeth Hasmin. Isa rin itong OFW sa Dubai. Nang panahong yun, nagkasakit ang anak ni Josabeth at kailangan niya ng malaking halaga para sa pagpapagamot. Dahil wala siyang ibang malapitan, napilitan siyang umutang kay Cynthia. Sa simula,
ay nakakapagbayad pa si Josabeth. Ngunit habang lumalaki ang interes, nahirapan na siyang makahabol sa mga bayarin. Unti-unti siyang nalubog sa utang. Hindi ito nagustuhan ni Cynthia. Nagsimula siyang magpakalat ng mga kwento laban kay Josabeth. Ipinaabot umano niya sa asawa nito sa Pilipinas na may ibang lalaki si Josabeth sa Dubai at doon lamang ginagastos ang karamihan sa perang kinikita. Walang ebidensyang nagpapatunay sa mga paratang na yon. Ngunit sapat ang mga ito upang magdulot ng pagdududa sa asawa ni Josabeth. Dahil sa mga kwento at sumbong na natanggap, nagsimulang magkaroon ng alitan ng mag-asawa. Lumala ang kanilang mga problema hanggang sa tuluyan silang magkahiwalay. Para kay Josabeth, hindi lamang pera ang siningil sa kanya sa simpleng utang. Nawala rin ang tiwala ng mga mahal niya sa buhay at nawasak ang kanyang pamilya. Matapos masira ang pamilya, hindi na muling naging normal ang buhay ni Josabeth. Patuloy siyang nagtrabaho sa Dubai, ngunit hindi nawala sa kanyang isip ang nangyari sa kanya. Sa tuwing maaalala niya ang pagkakahiwalay nila ng kanyang asawa at ang kanyang pagkawasak sa kanyang pamilya, isang pangalan lamang ang pumapasok sa kanyang isip, si Cynthia Ruales. Lumipas ang mga taon, ngunit hindi nawala ang kanyang sama ng loob. Habang si Josabeth ay pilit na nagsisimulang muli, nakikita naman niya sa social media ang marangyang buhay ni Cynthia. Madalas itong mag-post ng mga bagong gamit, biyahe at mga tagumpay nito sa buhay. Sa bawat larawang nakikita ni Josabeth, lalo niyang nararamdaman ang galit na matagal niyang kinikimkim. Kalaunan ay umuwi si Josabeth sa Pilipinas, ngunit kahit nasa ibang bansa na si Cynthia at nasa Pilipinas naman siya, hindi niya ito tuluyang inalis sa kanyang isip. Paminsan-minsan ay sinusubaybayan pa rin niya ang mga social media account nito, doon niya nalalaman ang mga balita tungkol sa buhay ng babae. Noong 2017, may isang impormasyong nakatawag ng kanyang pansin. Nakita niya na nakatakdang umuwi si Cynthia sa Pilipinas para magbakasyon. Ito ang unang pagkakataon matapos ang maraming taon na magiging malapit muli sa kanya ang babaeng matagal niyang sinisisi sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Dito nagsimulang mabuo ang isang plano. Sa mga sumunod na linggo, mas naging abala si Josabeth sa pagsubaybay sa galaw ni Cynthia. Sinikap niyang alamin ang eksaktong petsa ng pagdating nito at iba pang detalye tungkol sa biyahe nito pauwi ng Pilipinas. Ngunit alam niyang hindi niya kayang isagawa ang plano ng mag-isa. Dahil dito lumapit sa kanya ang pinsan na si Ramon Bambalan, 38 taong gulang. Si Ramon ay dating namamasada ng taxi at kabisado ang maraming ruta sa Metro Manila at mga karatig lugar. Sa una ay kinuwento lamang ni Josabeth ang lahat ng kanyang sama ng loob. Isinalaysay niya kung paano siya nabaon sa utang, kung paano nasira ang kanyang pamilya, at kung bakit naniniwala siyang si Cynthia ang dahilan ng lahat ng ito. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, nagsimulang maging interesado si Ramon sa plano. Hindi lamang dahil sa kwento ng kanyang pinsan, kundi dahil na rin sa yaman ni Cynthia at sa posibleng makuhang halaga. Kalaunan ay napagkasunduan ng dalawa ang kanilang gagawin. Si Josabeth ang magbibigay ng impormasyon tungkol sa pagdating ni Cynthia. Si Ramon naman ang kikilos sa mismong araw ng kanyang pagdating. Ayon sa plano, magpapanggap si Ramon na ordinaryong taxi driver. Susunduin niya si Cynthia mula sa airport at sisiguraduhin siya ang masasakyan nito. Para kay Josabeth, ito ang pagkakataong makaganti. Para naman kay Ramon, ito ang pagkakataong magkapera. Dumating ang Oktubre 2017 matapos ang mahabang panahon sa Dubai. Lumapag sa Pilipinas si Cynthia Ruales upang magbakasyon. Masaya siya ng araw na yun. Ayon sa kanyang pamilya, matagal nilang hinintay ang kanyang pag-uwi. Marami rin itong dalang pasalubong, mga gamit na pinaghirapan niyang mabili sa ibang bansa.
Paglabas ni Cynthia sa airport, hindi niya alam na may mga taong naghihintay sa kanyang pagdating. Ayon sa naging investigasyon, nakatanggap si Ramon ng impormasyon mula kay Josabeth tungkol sa eksaktong lokasyon ni Cynthia habang nasa loob ng airport. Dahil dito nakapaganda siya ng mas maaga at nakapwesto malapit sa lugar kung saan naghahanap ng masasakyan ng mga pasahero. Si Ramon mismo ang lumapit kay Cynthia at nagalok ng mas mababang singil kaysa sa ibang driver na diretsyong maghahatid sa kanya sa Taytay, Rizal. Makalipas ang ilang minuto, nakasakay si Cynthia sa taxi ni Ramon. Sa simula ay normal ang lahat. Walang dahilan si Cynthia upang maghinala. Isa lamang itong karaniwang biyahe mula sa airport. Tahimik na umaandar ang sasakyan habang papalayo sa terminal. Ngunit habang tumatagal ang biyahe, napansin ni Cynthia na tila iba ang rutang tinatahak ng taxi. Hindi ito ang direksyong inaasahan niya. Habang papunta sila sa mas tahimik na lugar, nagsimula siyang magtanong kung saan sila patungo. Dito nagsimulang magbago ang sitwasyon. Ayon sa kalaunang salaysay ni Ramon, inutusan niya si Cynthia na ibigay ang lahat ng kanyang pera, alahas at mahalagang gamit. Nagulat ang babae at tumangging sumunod. Pinanindigan niyang hindi niya basta ibibigay ang kanyang mga dala. Nauwi sa mainit na pagtatalo ang dalawa sa loob ng sasakyan. Habang lumalala ang tensyon, naging marahas ang sitwasyon. Sa gitna ng komprontasyon, pumutok ang baril na hawak ni Ramon. Tinamaan si Cynthia. Matapos ang insidente, tinangay ni Ramon ang pera, alahas at bag at iba pang mga mahalagang gamit ng biktima. Pagkatapos ay nagmaneho siya patungo sa isang liblib na bahagi ng Rizal. Sa dilim ng gabi, inilabas niya ang katawan ni Cynthia at iniwan ito sa gilid ng isang masukal na daan. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis sa lugar. Kinabukasan, isang magsasaka ang makakatuklas ng bangkay. Matapos makilala ang bangkay bilang si Cynthia Wallace, nagsimula ang mas malalim na investigasyon ng mga otoridad. Isa sa kanilang unang ginawa ay alamin ang mga naging galaw ng biktima mula nang dumating siya sa Pilipinas. Sinuri ng mga pulis ang mga CCTV footage mula sa airport, mga pangunahing kalsada at mga toll gate. Isa-isang pinagduktong ng mga investigador ang mga kuha ng kamera upang malaman kung sino ang huling nakasama ni Cynthia. Doon natukoy si Ramon Bambalan. Nang hanapin ng mga pulis si Ramon, hindi na siya makita sa kanyang tirahan. Lalong tumibay ang hinala ng mga investigador na may kinalaman si Ramon sa nangyari kay Cynthia. Matapos ang ilang linggong paghahanap, natuntun si Ramon sa isang probinsya kung saan siya nagtatago. Agad siyang inaresto at dinala sa kustodiya. Matapos mahuli si Ramon, ay agad siniyasat ang sasakyan na ginamit niya upang isakay si Cynthia. Doon nakita ang mga bakas katulad ng mantsa ng dugo na lalong nagpatibay sa kanyang kaugnayan sa krimen. Nang iharap kay Ramon ang mga ebidensya, hindi na niya nagawang itanggi ang lahat. Kalaunan ay sinabi niyang hindi siya nag-iisa. Sangkot sa kaso ang kanyang pinsan, si Josabeth Hasmin, na siyang may pakana ng lahat. Inamin ni Ramon na matagal nang galit si Josabeth kay Cynthia dahil sa mga nangyari sa Dubai. Habang lumalalim ang kaso, natuklasan ng mga investigador ang naging alitan ng dalawang babae. Nalaman nila ang tungkol sa pagkakautang ni Josabeth at ang pagkasira ng kanyang pamilya matapos ang mga alegasyong ipinakalat laban sa kanya. Unti-unti naging malinaw na hindi lamang pera ang dahilan ng krimen. Ang pagnanakaw ay naging bahagi lamang ng plano. Ang tunay na motibo ay paghihiganti. Lumabas din sa ebidensya na ilang araw bago dumating si Cynthia sa Pilipinas ay paulit-ulit na nag-uusap sina Ramon at Josabeth tungkol sa kanyang pagdating. Ipinakita ng mga record na hindi aksidente ang nangyari kundi isang planong matagal nilang pinaghandaan. Agad ding inaresto si Josabeth matapos mapagtibay ang kanyang koneksyon sa nangyari kay Cynthia. Mabilis na isinampa ang mga kaso laban sa kanila. Isa-isang iniharap ng prosekusyon ng mga ebidensyang nakalap sa loob ng maraming buwan ng investigasyon. Sa paglilitis,
Malinaw na ipinakita ng mga ebidensya na pinagplanuhan ang krimen. Napatunayan ng naging sabwatan ng pinsa na humantong sa pagkawala ng biktima. Habang nagpapatuloy ang pagdinig, mas marami pang detalye tungkol sa buhay ni Cynthia sa Dubai ang lumabas. Lumabas din ang kwento ni Josabeth at ang pagkasira ng kanyang pamilya. Naintindihan ng korte ang sakit at galit na kanyang pinagdaanan. Ngunit ayon sa hukuman, walang personal na sama ng loob ang maaaring maging dahilan upang kitilin ang buhay ng isang tao. Pagkatapos ng mahabang paglilitis, inilabas ng korte ang hatol. Napatunayang nagkasala si Ramon at Josabeth. Dahil dito kapwa sila hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Sa huli, ipinakita ng kasong ito na walang panalo kapag pinairal ang galit at paghihiganti. Maaaring nasaktan si Josabeth sa mga nangyari sa kanya. Ngunit ang pagpili niyang gumanti sa maling paraan ay nagdulot lamang ng mas malaking trahedya. Nawala ang buhay ni Cynthia Ruales. Nawala rin ang kalayaan ni Josabeth at Ramon. 3 buhay ang tuluyang nasira dahil sa isang galit na hinayaang lumaki sa paglipas ng mga taon. Ang bangkay na natagpuan sa damuhan ng Rizal ay naging simula ng paghahanap ng katotohanan. At nang tuluyang mabunyag ang lahat, isang araw ang malinaw na naiwan. Ang paghihiganti ay maaaring magbigay ng pansamantalang kasiyahan. Ngunit ang kapalit nito ay maaaring habang buhay na pagsisisi.